Sa gitna ng mabilis at magulong takbo ng modernong buhay natin ngayon, saan nga ba hanapin ang katiyakan ng buhay? Ano ang direksyon o higit sa lahat ang kaligtasan ng kaluluwa? Pag-uusapan din natin kung bakit patuloy na dumarami ang umaanib sa Iglesia ni Cristo sa kabila ng kontrobersya at matitinding pag-uhusig na ibinabato dito. At ano kaya ang nakahihikayat sa kanila na talikuran ang kanilang kinagisnang relihiyon upang dito na umanib? Sama-sama nating tuklasin dito lang sa Inggo News Commentaries. Ang pangunahing mensahe ng Iglesia ni Cristo sa mundo ay direkta at nag-iiwan ng malinaw na katiyakan. Ayon sa kanila, ang kaligtasan ay hindi isang pangkalahatang pangako para sa lahat ng nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Ito ay partikular na nakalaan para sa iisang katawan lamang, ang Iglesia ni Cristo na binili niya mula sa sarili niyang dugo. Sinasabi ng INC na si Jesus ang tagapagligtas, ngunit siya rin ang pintuan. At ang pagpasok sa pintuang ito ay nangangahulugan ng pag-anib sa kanyang iglesia. Sa madaling salita, hindi sapat ang pananampalataya lamang kay Kristo. Kailangan ang pagiging bahagi ng katawan na kanyang itinatag. Ito ang simula ng kanilang panawagan dahil naniniwala sila na ito ang iglesyang itinayo mismo ng Panginoong Hesukristo na kanyang ililigtas sa panahon ng kawakasan. Upang may paliwanag kung bakit kailangan ng pag-anib sa kanila, malinaw na inilalayo ng INC ang sarili sa kinaugali-ang pananampalataya at kultura ng mga tao. Itinuturing nila ang maraming kinaugali-ang pagdiriwang tulad ng bagong taon na may inuman at kalayawan, Pasko, Araw ng mga Patay at Halloween bilang mga gawain ng sanlibutan o nagmula pa sa mga paganong pinagmulan na taliwas sa mga turo ng Biblia. May malinaw at direktang paghahambing din ito sa Romano Katoliko, ang dominanteng reliyon sa bansa. Binibigyang diin ng INC ang mga doktrinang itinuturing nilang inilihis o binago ng Katolikong simbahan. Ngunit ang pag-anyaya o pag-iimbita ng INC ay hindi lamang teolohikal. Para sa marami, ang dahilan ng kanilang pagkahikayat na umanib sa iglesia ay ang nakikita at nararamdaman nilang pagkakaisa, kaayusan at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos. Ang Iglesia ni Cristo ay nagtataguyod ng isang magkakasamang bahagi ng iisang katawan na may sentralisadong pamamahala. Para sa isang individual na naghahanap ng komunidad at malinaw na gabay, ang estrukturang ito ay nagbibigay ng matatag na pakiramdam ng pagiging kaisa na may iisang direksyon. Kasama ng disiplina ang regular na pagsamba, pag-aapuli ng bukal sa kalooban, at pagsunod at pagtatapat sa pamunuan. Anila, ang pagiging kaanib ay isang seryosong pangako na pinatutunayan ng isang membership oath bago ang bautismo, kung saan nangangako ang isang tao na susundin ang lahat ng mga aral at mga ipinapatupad na disiplina sa loob ng iglesia. Isang natatanging aspeto ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo ang naging papel ni kapatid na Felix Y. Manalo sa pagsasakatuparan ng mga ipinangako ng Panginoong Diyos. Ito ay isa sa mga paninindigan ng Iglesia na siya ay kinikilala bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw na inatasan upang muling itaguyod ang tunay at dalisay na pananampalataya na siyang naging dahilan ng muling paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas noong July 27, 1914
Naniniwala ang mga kaanib na ang gawain ito ay parte ng serya ng mga propesiya sa Biblia at ang Pilipinas na itinuturing na malayong silanganan ang napiling lupain para sa pagpapanumbalik ng tunay na iglesia sa panahon ng mga huling araw. Pinatototohanan nito na ang Iglesia ni Cristo ay may eksklusibo at may espesyal na misyon sa kasaysayan ng kaligtasan na isang bagay na maaaring maging lubhang kaakit-akit sa mga naghahanap ng espesyal na pagkakakilanlan at layunin. Kaya't bakit nila ito ay pinangangaral? Sa panlabas na aspeto, maaaring ituring ito ng iba bilang agresibong proselitismo o panghihikaya na baguhin ang paniniwala ng ibang tao. Ngunit ayon sa kanilang sariling pahayag, ang tanging motibasyon sa gawaing pagpapahayag ng katotohanan at pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay dahil sa pagmamahal at pagkalinga sa lahat ng mga tao. Sinasabi nila na hindi nila ipinagdadamot ang mga katotohanan ito, kaya gusto nilang malaman ito ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mahal nila sa buhay. Naniniwala sila na taglay nila ang tanging katotohanan para sa kaliligtas ng sangkatauhan. Kaya ang pag-anyaya sa iba ay isang gawa ng pag-ibig upang ang kanilang mga mahal sa buhay ay makasama sa tunay na paglilingkod at sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Sa huli, ang pagpasok sa Iglesia ni Cristo ay isang radikal na pagpili. Ito ay pagtanggap sa isang partikular na pahayag ng Biblia, sa isang sentralisadong autoridad at sa paniniwalang sila lamang ang nag-iisang tunay na iglesia na itinatag mismo ni Cristo tungo sa kaligtasan. Ito ay isang katotohanan na buong pusong tinatanggap ng mga kaanib na itinuturing naman na panghihimasok ng ibang mga tao na nasa labas ng iglesia. Ngunit upang maunawa ng phenomenon na ito, kailangan nating pakinggan ang mismong mensahe ng panawagan. Isang mensaheng nakaugat sa isang matibay na paniniwala na hawak nila ang katotohanan at ito ay kanilang responsibilidad na ilahad sa lahat ng tinapal. Ang landas patungo sa pananampalataya ay personal at malalim. Para sa milyon-milyong kaanib ng Iglesia ni Cristo, ito ay isang landas patungo sa katiyakan at sa pangakong walang hanggang buhay.
sa Diyos na nanahan lagi. Kayo ang musika at inspirasyong tangi. Sa likod ng lente may pangarap na tapat.